Nadulas ako sa dalampasigan at natapakan ng daliri ko at ilang patak ng dugo ang bumagsak sa isang kumpol ng mga itlog ng palaka. Bigla na lang akong nagkaroon ng mutant na anak na palaka at hindi ko alam na nangyayari lahat ng ito. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagdadala, niyayakap ko ang sarili ko pauwi at nanghihina. Pagkatapos sa gitna ng gabi, isang desperadong pagtulak sa pintuan ng ginising ako. Naglakad ako ng paurong papunta sa pintuan, nagmumurmur habang naglalakad. Sa susunod na segundo, isang lamok na kasing laki ng pugo ang biglang lumipad diretso sa mukha ko. Tumalon ako pabalik sa takot. Isang kagat lang niyan at delikado na akong manghina. Dalawa, patay na. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang pigira, isang maskuladong lalaki na may ulo ng palaka. Hinawakan niya ang kanyang dila at nilamon ng malaking butas ng lamok. Sa panunood nito, hindi ako nakakaramdam ng ginhawa. Mas lalo akong nawawalan ng pag-asa. 6 na buwan na akong nakulong sa mundong puno ng mga halimaw na ito. Walang cheat code, walang matalinong matanda na mentor, bahala na, pero kinailangan kong pumasok sa katawan ng isang taong walang ipon kahit kaunti. Kaya ginagawa ko ang alam ko pagdadala ng pagkain. At somehow nakaligtas sa ganitong sirauling mundo. At ngayong araw lang, 2 hayop na ang umatake sa akin. Mabilis kong isinara ang pinto at tumakbo papunta sa kwarto. Lumublab sa ilalim ng kumot at niyayakap ang sarili ng mahigpit. Nangangatog na parang dahon, tahimik akong nananalangin. Ngunit may ibang plano ang universo. Muling nagsimula ang pagkakatok at may isang tinig na sumusunod. Daddy, buksan mo. Daddy, iwan mo na ba ako? Bakit ayaw mong buksan ang pinto? Sinundan ko ang amoy mo mula sa ilog. Daddy, hindi mo pwedeng iwanan lang ako dito. Anong sinasabi mong daddy? Hindi ako ang tatay mo. Amoy. Isang amoy lang at alam ko na, ikaw ang tatay ko. Pareho tayo amoy, ikaw at ako. Agad kong itinaas ang braso ko at amuyin. Walang kakaiba. Pero nang banggitin ng batang palaka na ipinanganak siya sa ilog, biglang may pumapasok sa isip ko. Naghiwa ako ng daliri sa ilog ngayong gabi at nagsisimula ng bumuo sa isipan ko ang isang kakaibang teorya. Maaaring ang pagising ng aking dugo ay talagang makabasag ng mga biolohikal na harang at makalikha ng mga hybrid na nilalang, posible na ako ang ama ng frog na ito. Kaya pumunta ka dito para hanapin ang tatay mo, hindi para kainin ako. Kainin kita, bakit kita kakainin? Masarap kaya ang mga tao, pero sobra talaga akong nagugutom, daddy. May pagkain ka ba? Wala nang patutunguhan ang usapan na ito. Binubuksan ko ang pinto. Sa pagbukas nito, biglang sumugod ang palaka at tinulak ako pababa sa sahig. Tumakbo siya diretso sa loob ng kwarto. Daddy, bakit ka nakahiga sa sahig? Patayin kita, ikaw ang tatay ko. Bakit kita papatayin, kaya bakit mo ako tinulak pababa? Tumataas ang boses ko. Kumunat ang mga malalaking mata niyang parang palaka na para bang labis siyang nasaktan. Daddy, nagutom ako. Nakita ko ang isang dambuhalang kagat ng lamok sa likod mo at natakot akong makalayo sila. Daddy, ang sarap ng mga kagat ng lamok mo. Nilalawak niya ang labi niya pagkatapos sabihin ito, parang niyayakap ang alaala. Habang pinag-iisipan ko pa lahat ng ito, biglang umalingaw-ngaw ang emergency alert sa telepono ko mula sa kwarto. Pansin sa lahat ng mamamayan ng Iron Gate City. Isang grupo ng mga halimaw ang na-detect. Sa pagkakataong ito, mga lamok, kapag napaligiran ka, mapuputol ang dugo mo sa loob ng ilang segundo. Isara ang lahat ng bintana at pinto. Huwag kang lalabas. Mula nang unang lumitaw ang mga hayop, nagsisikap ang tao na humanap ng paraan para makalaban. Isa sa mga pinakamahalagang sistema ay ang maagang babala na network. Tuwing may mga hayop na lilito sa isang lugar, pinapadala ng mga lokal na cell tower ang mga emergency alert sa bawat telepono sa nasabing zone. Habang ako'y nanginginig pa rin sa nangyaring halos, umaalingaw-ngaw ang mga nakakatakot na sigaw mula sa kabilang gusali. Wala nang oras para matakot, nagsusumamo ako pataas at mabilis na isinasara ang mga bintana. Pero isang pulutong na ang nakalusot na sa bintana ng sala. Nasa menu sa 10 talampakan na sila at mabilis na lumalapit. Pagkatapos ay biglang pinalabas ni Ribat ang kanyang dila. Sa ilang kisap, nawala na ang bawat huling lamok sa kwarto. Hinigop ng buo, at nakakahanap pa rin siya ng oras para magkomento. Daddy, ang sarap ng mga lamok na ito. Tinitigan ko ang nakakatawa at kaakit-akit na mukha ng palaka na ito at sa wakas na intindihan ko na, kumakain ng mga palaka ng lamok, natural lang. At kung hindi ko lang ini-imagine, medyo mas matangkad si Ribat kaysa dati. Kung ganito kasarap, kumain ka lang ng kumain. Ang pagsabi niyo na hindi ako mapipigilan na magmadaling isara ang bawat bintana. Pagkatapos masara ang lahat, bumalik ako sa kwarto. Binubuksan ko ang aking telepono at tinitingnan ng mga pinakabagong paalala. Pansin sa lahat ng mamamayan ng Iron Gate City. Ang grupo ng mga halimaw ay naklasify bilang klase ng lungsod. Dapat agad isara ng lahat ng residente ang kanilang mga bahay. Yung may mga panlaban sa lamok o katulad na kagamitan, maghanda na. Agad na puksain kapag nakita. Habang binabasa ko ito, napasinghap ako ng malakas. 10 taon na ang nakalipas mula nang unang lumitaw ang mga hayop. Walang nakakaalam pa rin kung saan sila nanggagaling o kung bakit sila nandito sa Blue Star. Pero matapos ang mga taon ng pakikipaglaban, may natutunan na kaming isang dalawa. Batay sa pinsalang kanilang dulot, ang mga hayop ay may rango, klase ng nayon, klase ng bayan, klase ng lalawigan, klase ng lungsod, klase ng bansa, klase ng kontinente, at klase ng bituin. Kung mayroong anumang nasa labas ng Star Class, walang nakakaalam. Ang sistema ng rango ay umiiral upang agad na maintindihan ng mga ordinaryong tao kung ano ang kanilang kinakaharap. Isang hayop na nasa klase ng nayo na lumitaw ilang kilometro ang layo, kahit walang nagising na tao sa lugar, kayang hawakan ito ng mga karaniwang armas.
Pero ang pulutong ng mga lamok na ito ay na-rate na city class na nangangahulugang nasa panganib ang bawat tao sa Iron Gate City. Hanggang ngayon, ang pinakamataas na ranggong halimaw na naitala sa Blue Star ay national class. Nang lumitaw ito, winasak nito ang isang buong maliit na bansa. Noon, hindi pa sapat ang lakas ng mga nagising upang ito ay mapigilan. Sa huli, ang tanging nakapagpatumba nito ay ang mga nuclear na armas. Ang halaga, naalis na sa mapa ang bansang iyon. Ang iilan sa mga nakaligtas ay nagkalat sa iba't ibang bansa. Ito ang mundong ginagalawan ko. Mga halimaw na nagbabantay sa bawat sulok. At hindi ako makalaban kahit sa isang supot na papel. Malakas ang tama ng kawalan ng pag-asa. Humihilig ako sa kama. Walang iniisip, pinapanood ko lang ang mga maiikling video, hindi ko pinapansin kahit isa. Walang ibang laman ng ulo ko kundi kawalan ng pag-asa. Ang pakiramdam na ganap na walang magagawa na nasa kamay ng mundong ito ay bumabalot sa akin. Parang naiintindihan ni Ribat ang aking nararamdaman. Daddy, mukhang hindi ka masaya. Tinitingnan ko ang malalaking bilog na mata ng palaka at ang nakakatawang sobrang laki nitong bibig. Bumabalik sa isip ko ang ideyang iyon. Gusto kong bumalik sa ilog at subukan ang aking teorya. Pagkatapos ay naisip ko ang dambuhalang grupo sa labas at agad kong tinanggihan ang ideyang iyon. Sa halip, tumayo ako at pumunta sa kusina. Kumuha ako ng itlog mula sa refrigerator at naghanda na magsagawa ng eksperimento. Tapos napansin ko si Ribat na nakaluhod sa tabi ko. Hoy, pwede bang bigyan mo muna ako ng isang minutong mag-isa? Nang sabihin ko yon, biglang napuno ng luha ang malalaking bilog na mata niya. Dad, aalisin mo na ba ako? Huwag kang iiyak. Hindi kita tinataboy. Maghintay ka muna sa sala, may gagawin lang ako. Nang malaman niyang hindi ko siya iiwan, agad na nawala ang luha niya. Pero daddy, antok na ako. Sobra akong kumain. Samahan mo na lang ako. Daddy ang hahanap sa'yo ng lugar para matulog. Gagawin ko ang pinakamahusay kong paraan bilang magulang at dadalhin siya sa sala. Inihiga ko siya sa sofa at kahit nilalagay ko pa ang maliit na kumot sa paligid niya. Sa sandaling humiga siya, ang kanyang mga talukap ay naglalaban ng manatiling bukas. Pagkatapos nilang maipwesto sa unan, tumango ako, bumalik sa kwarto at isinara ang pinto. Pagkatapos, ilang patak ng dugo mula sa hiwa ko ang piniga ko at pinababa sa dalawang itlog. Nakatingin ako ng walang blinkang sa mga itlog sa mesa. Halos isang oras ang lumipas, wala pa rin. Nakatayo lang ang mga itlog doon. Suko na ako sa mga itlog at natutulog na. Kinabukasan, nakahiga akong nakadapa sa unan, tulog na tulog. Pagkatapos ay nagsimula ang pagkakatok. Tatay, buksan mo na. Gutom na ako. Tigil na ang katok. Lalabas na ako. Inaalis ko ang mantsa sa unan sa mukha ko at biglang naalala ang eksperimento kagabi. Nandito pa rin ang mga itlog. Isa pa ring itlog na walang palatandaan na magpapisa. Malinaw na hindi epektibo ang pamamaraang ito. Nadismaya ako. Mula nang malaman ko ang pinagmula ni Ribat, mataas ang aking pag-asa sa aking dugo. Kung talagang makalalabas ng tao halimaw na hybrid ang aking dugo, makakabuo ako ng buong hukbo ng mga halimaw. Pero malinaw na hindi ganoon ka-simple. Daddy, gutom na ako. Kailangan ko ng pagkain. Nakikita ni Ribat na nag-iisip ako at niyayakap niya ako ng tuloy-tuloy. Kaya tumakbo siya, niyayakap ang braso ko at sinimulang pukutin ako. Tulog na ako ng buong buo at napapansin kong mukhang mas matangkad na naman si Ribat. Tumigil ka sa pagyanig, huhuho, baka mabali ako. Gagawa ako sa'yo ng pagkain, ha? Kinuha ko ang dalawang itlog mula sa mesa at nagtungo sa kusina para magluto ng instant noodles sa may ilang piniritong itlog. Sa sandaling tumama ang mga itlog sa kawali, biglang pumasok sa isip ko ang isang random na katotohanan na nabasa ko noong mga nakaraang taon. Halos palaging hindi fertilized ang mga itlog ko, hindi sila makalalabas ng itlog. Isa lamang silang pagkain. Bigla akong naisip na parang tren na dumaan. Paano kung nabigo ang mga itlog kasi hindi naman sila kailanman na-fertilize mula sa simula? Nawawala sa pag-iisip na pagtanto kong tapos na ang pansit. Hindi ko alam kung gaano karaming makakain ni Ribat. Nagsisimula ako sa isang pakete lang. Amoy ni Ribat ang pansit at agad na sumubo bago pa man ito ihain. Kinuha niya diretso mula sa kawali, ilang beses ngumunguya at ang mukha niya ay naglaho sa kasiyahan. Habang nakatayo ako roon sa gulat, tapos na niya ang lahat ng noodles at parehong itlog na pinakulo. Wala nang tulo ng sabaw na iiwan. Ang galing, Daddy. Gusto ko pa. Malapit na akong ubusin ang mangkok, linis na ang dila ko, pero halatang naghahanap pa rin ng higit. Sandali lang, gagawa ako ng panibagong batch. Sa pagkakataong ito, magluluto ako ng 4 na pakete, 2 para sa ating 2. Pagkatapos nitong maging handa, pinupuno ko ang aking mangkok at ibinibigay ko ang lahat, pansit at sabaw, kay Ribat. Kinakain ko ang aking pansit at iniisip ang susunod kong hakbang, pero ano ba talaga ang dapat kong subukan? Daddy, gusto ko pa. Naubos na ni Ribat ang kanyang bahagi. Kahanga-hangang bata, pero ang ganitong gana ay magiging seryosong problema. Sa sahod ko bilang isang driver, honestly hindi ako sigurado kung kaya kong pakainin siya. Sa kawalan ng ibang pagpipilian, inilalapit ko ang kalahati kong nakain na mangkok sa kanya habang umaakyat ako para dalhin ang mga pinggan sa kusina. Habang naglalakad sa sala, napapansin ko ang succulent sa balkonahe. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Pinipiga ko ang isang dahon at pinapayagan ng isang patak ng dugo na bumagsak dito. Pagkatapos ay pinagsasama ko ang aking mga kamay at nananalangin ng buong puso. Sana maging successful ang eksperimento na ito. Inilalagay ko ang dahon sa kwarto at maghuhugas ng pinggan. Nakikita ko ni Ribat na palabas na mula sa kusina, nakataas ang kanyang mangkok gamit ang parehong kamay. Ang malalaking mata niya ay nakatingin sa akin ng may pinakaawa-awang ekspresyon. Sige na, talagang wala nang natira.
Sa ganitong paraan, kakainin mo ako hanggang sa mapariwara ang buhay ko. Sa totoo lang naiintindihan ako ni Rivet at kahit ayaw niya, binaba niya ang mangkok at tumigil na sa pagtatanong. Halos sumuko na ang puso ko, pero nanalo ang rason. Kailangan nating magtipid ngayon. Tapos na akong maghugas at umupo ako sa sira-sirang sofa. Tahimik na umupo si Rivet sa tabi ko. Anong pangalan mo? Tumingin siya ng malaki ang ulo. Wala akong ganoon. Sige, bibigyan kita ng isa. Paano naman ang Rivet? Oo, mahalaga sa kanya ang pagkakaroon ng pangalan dahil tunay siyang masaya. At tuwing masaya siya, kailangan lang niyang tumalon. Isang talon lang at diretso niyang babagsakin ang ulo niya sa kisame. Tinitigan ko ang bagong gasgas sa kisame. Pagkatapos ay tinitigan ko si Rivet na nakaluhod sa sahig, nakahawak sa ulo niya. Namangha ako. Halos 3 talampakan lang siya ang taas. Ang kisame ay hindi bababa sa 9 na talampakan ang taas. Kung walang bubong, mas lalaki pa siya. Mas mataas pa ang aakyat ni Rivet. At halatang ang kanyang bungo ay parang konkreto. May tunay siyang dent doon sa taas. At si Rivet ay niyayakap lang ang ulo niya ng ilang beses at niyayuko ito na parang walang nangyari. Sa sandaling ito, talagang nawawala na ako sa kasiyahan. Nakuha ko ang ginto. Totoo ngang nakakuha ko ng ginto. Rivet, dito ka at subukan mong buhatin ako. Tingnan natin kung kaya mo. Sige. Game. Sumusunod na nilakad si Rivet, niyayakap ang parehong braso sa aking mga binti at dahan-daang binaba ko mula sa lupa ng walang kahirap-hirap. At hindi pa yun ang nakakabilib na bahagi. Talagang tumatalon siya habang hawak ako. Nasa ilang pulgada na lang ako mula sa kisame, kabog na kabog ang puso, 1 pulgada pa at matamaan na sana ng ulo ko ang kisame na iyon. Sige na, ibaba niyo na ako ngayon. Pero habang tumitingin pa ako kay Rivet, lalo akong humahanga. Rivet, mayroon ka bang ibang pamilya? Tumango siya sa malaking ulo niya. Hindi, ikaw lang, Daddy. Sige na nga, sa kahit anong dahilan, hindi niya plano hanapin ang ina. Mahinahon kong pinapalo ang ibabaw ng malaking ulo niya na parang palaka. Sa kabila nito, pakiramdam ko ay medyo maganda. Hindi ito malagkit tulad ng inaasahan ko. Mananatili ka sa tabi ko mula ngayon. Ano mang meron ako, meron ka rin. Sa sandaling ito, buong puso kong tinanggap si Rivet bilang aking anak. Bigla namang humarap si Rivet. Nakatingin siya sa kwarto ng alerto. At ngayon naririnig ko na rin ito, may kumikilos dyan. Pumasok kaya ang lamok. Dahan-dahan akong pumunta sa pintuan ng kwarto, ipinatong ang tainga dito, tapos ngumiti kay Rivet. Agad siyang umupo sa harap ng pinto, handang umatake. Binuksan ko ang pinto ng biglaan. Isang maliit na bagay ang diretso sa akin. Wala pa akong oras para makita kung ano ito. Lumabas ang dila ni Rivet at sinunggaban ito sa ere. Hinalughog niya ito sa bibig niya. Huwag mong kainin. Hindi ko rin inaasahan na ganun kabilis gumalaw si Rivet. Naririnig ko ang munting bagay na sumisigaw na daddy. At saka ko naisip, ang eksperimento ko, ang makatas na dahon. Siya ang nilalang na aking nilikha. Isuka mo yan. Yan ang maliit mong kapatid na babae. Agad na pinakawala ni Rivet siya. Swerte naman at hindi pa niya nalulon. Hindi alintana ang sitwasyon ng laway ng palaka. Pinutol ko ang aking mga kamay at hinuli siya. Inangat ko siya hanggang sa antas ng mata. Umeepekto ito. Totoo ngang naging epektibo. Isang maliit na nilalang na humanoid na halos 4 na pulgada ang taas ay nakahimlay sa aking palad na nagsusumikap umupo. Lubos siyang berde. Parehong-pareho ng kulay ng succulent na pinagmulan niya. Nanlaki siya sa akin na parang natatakot pa rin. Daddy! Ano yun? Nakakakilabot talaga. Yan ang iyong nakatatandang kapatid. Si Rivet, naglalaro lang siya. Kuya, tumingin siya sa malaking ulo ng palaka ni Rivet. Nagniningning ang mga mata. Totoo nga, nararamdaman ko ito. Hindi komportableng kumamo ni Rivet sa kanyang ulo. Ramdam din niya ito. Ang munting nilalang na halos kainin niya kanina lang. May hindi matitinag na ugnayan sa pagitan nila. Nakatakip pa rin siya sa laway ni Rivet. Kumuha ako ng panyo at maingat na pinunasan siya. Naka-activate na ang buong mode ng tatay sa babae. Gutom ka na ba? Gagawa si daddy ng pansit para sa'yo. Tumanggi siyang umiling. Hindi ako nagugutom, medyo nauuhaw lang ako. Agad kong binuhos ang tubig para sa kanya. Ang liit niya kasi. Kaunting patak lang at busog na siya. Sa totoo lang, nakahinga ako ng maluwag. Mayroon na akong isang walang katapusang hukay na kailangang pakainin. Hindi ko kayang magdagdag pa. Ako si Finn, ang Rivet ng iyong kuya at tatawagin kitang Jade. Pagkatapos marinig ang kanyang pangalan, sumayaw si Jade ng masaya sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos niyang tapusin ang sayaw niya, ipinapahigo ko ang palad ko sa mesa. Sumampa si Jade sa palad ko at nagtatanong ako ng mausisa. Jade, mayroon ka bang espesyal na kakayahan? Tumingin siya ng nakatungo sa pag-iisip, biglang naging isang sinag ng berdeng ilaw na bumalot sa buong katawan ko. Daddy, ang dami mong berde para mag-match sa ulo ko. Excited na sumugod si Rivet sa akin at sa sandaling tumama siya sa barrier shield na nakapaligid sa akin, na ibabato siya pabalik. Humarap siya sa sahig na naguguluhan. Daddy, bakit mo ako tinamaan? Pagkatapos ay tinamaan ako nito na parang kidlat. Hindi biro ang kakayahan ni Jade. Ito ay isang ganap na depensibong kasanayan. Pumikit ako at tinapak ang sarili kong hita. Walang epekto sa aking binti pero tumama ang kamao ko sa hangin. Buong-buo ang barrier shield na nakapaligid sa taong pinoprotektahan nito. Anumang pisikal na atake ay ibinabalik mismo sa nag-atake.
Ang tanging tanong ay kung kaya nitong harangan ng elemental na atake. Nauunawaan ko ang kakayahan ni Jade at sobrang excited ako. Pakiramdam ko ay isang hakbang na lang ako mula sa paggawa ng isang tunay na espesyal na koponan. 6 na buwan na sa mundong ito at walang isang araw ang lumipas na walang takot. Pero siguro ngayon maaari na akong makatulog ng mahimbing. Nananatili pa rin akong nagdadala sa panaginip nang biglang pumasok si Rivet. Daddy, gutom na ako. Kakain mo lang ba? Bakit gutom ka na naman? Daddy, gutom na ako. Tumingin ako kay Jade na may pagod na itsura. Jade, gutom ka na ba? Daddy, ayos lang ako. Halos hindi pa niya natatapos ang pangungusap nang umalingaw-ngaw ang malakas na tunog mula sa kanyang tiyan. Tumakip si Jade sa kanyang munting ulo sa kahihiyan at ayaw niyang tumingin sa akin. Maingat kong hinahaplos ang maliit niyang ulo gamit ang aking hinlalaki at mahinahong sinasabi, ayos lang. Naghahanda si Daddy ng pagkain para sa'yo. Hindi lang siya nakakatuwa, napakaisip niya rin. Ang tiyan niya ay kumakain na mismo at sinasabi pa rin niyang hindi siya gutom. Hindi tulad ng isang palaka na literal na iniisip lang ang pagkain at wala nang pakialam kung ano ang epekto nito sa bulsa ng tatay niya. Diretso akong pumunta sa kusina at niluluto ang huling ilang pakete ng instant noodles na natitira. Dahil may DNA ng halaman si Jade, malamang kailangan niya ng mas maraming hydration kaysa sa karamihan. Kinuha ko ang isang kahon ng gatas para sa kanya. Rivet bumubulong. Daddy, may DNA ako ng palaka. Hindi ko problema kung kailangan ko ng mas maraming tubig kaysa sa succulent. Si Jade ang aking munting mahal at isang mahal na may barrier na pangharang. Huwag mong hayaan na lokohin ka ng maliit na sukat ni Jade. Talagang kamangha-mangha ang kanyang gana sa pagkain. Isang pakete ng pansit at isang buong karton ng gatas na ubos agad. Nililinis din niya ang bawat huling patak ng sabaw. Para kay Rivet, 2 karagdagang pakete at isang malaking mangkok ng sabaw. Nakikita ko ang 2 batang ito na nilulunok ang kanilang pagkain, nawawala ang lahat ng kasiyahan na nararamdaman ko kanina. 2 bata na may ganitong ganang kumain, halos hindi ko na sila kayang suportahan. Anong silbi ng isang hukbo na may daang tao kung mamamatay sila sa gutom bago pa man sila tumanda? Ang pangarap na hukbo ng mga halimaw ay isang pangarap lang, pinipisil ko ang sarili kong pisngi at bumabalik sa realidad. Ngayon ang totoong problema ay ubos na ang pagkain natin at may nagaganap pang kaguluhan ng lamok sa labas. Dahil wala nang nakikitang solusyon, ang tanging magagawa ko ay matulog na ulit, hindi ka maaaring magutom kung hindi ka gising. Maglibang kayo nyo dyan, huwag kayong lalabas, matutulog si tatay. Kaya bumalik ako sa kwarto, pagkatapos ng kaguluhan kagabi, halos hindi na ako nakatulog. Pagkatapos kong matulog, nananaginip ako na pinapangunahan ko ang aking hukbo sa ibabaw ng Blue Star, at ang bawat hayop na magpapakita ay agad na nalulusaw ng walang kahirap-hirap. At ako ang magiging pinakamalaking bayani na kilala ng Blue Star, namumuhay ng malaya, naglalakbay sa buong mundo, kwento ng mga alamat. Sa sandaling umabot sa rurok ang panaginip, ginigising ako ng biglaan. Daddy, gising na, nagugutom na ako, bigla akong tumayo at nakita si Rivet nakaluhod sa tabi ko na nakatingin ng malambing, bago pa man ako makapagsalita, pamalambang na ang tiyan ko. Gutom na rin ako. Lampas na ng alas 5 ng hapon, isang pakete lang ng noodles ang kinain ko ngayong umaga, syempre nagugutom na ako. Para kay Rivet sa kanyang metabolismo, halos isang himala na nakaligtas siya ng ganito katagal ng walang pagkain. Daddy, pasensya na, hindi ko siya napigilan. Nakatayo si Jade sa aking una na parang talagang tall-una na, iniabot ko ang kamay ko para sakaling makasampa siya. Jade, ang galing mo talaga, kahit na sa pinagmulan niya sa halaman o sa kanyang likas na ugali, kahanga-hanga ang pagiging maayos at maalalahanin ni Jade. Hindi katulad ni Rivet na ibinubulalas ang bawat gutom niya ng malakas. Daddy, ang gutom ko na. Tumigil ka na sa pagyanig, babagsak ako. Sige na, pupunta na lang ako hanap ng pagkain, okay? Lumabas ako ng kama at tiningnan ang bintana. Karaniwan sa oras na ito, buhay na buhay ang mga kalye, pero ngayon tahimik na tahimik, walang tao sa paligid. Saan kaya ako makakahanap ng pagkain tulad nito? Nag-iisip-isip muna ako sandali at nagpa siya na lumabas na rin. Jade, gaano katagal mong maipapanatili ang barrier shield na yon? Nag-isip siya sandali, kung busog ako, kaya ko itong panatilihin ng matagal, pero ngayon gutom ako kaya siguro mga 10 o 15 minuto lang. 10 hanggang 15 minuto, kung magmamadali ako, sapat na yon. Hindi kalayuan ang destinasyon ko, may isang tindahan sa loob mismo ng pasukan ng complex at isang palengke sa malayo pa. Hanapin ang pagkain at bumalik agad. Nilalabanan ko ang lamok gamit ang insect repellent at nagsusuot ng pinakamatibay kong damit pang taglamig, tinatali ko ang mga manggas at pantalon gamit ang tali, saka nagsusuot ng sombrero at 3 patong ng mask. Rivet, ikaw ang mauuna, makita mo ang lamok, kainin mo lahat. Jade, sa balikat ko, kapag may lamok na lalapit sa akin, itapon mo agad ang barrier shield. Parehong nakikita nila ang seryosong ekspresyon ko at tumango ng pareho, lalo na si Rivet na para bang papasok sa laban. Bago tayo umalis, kinuha ko ang isang baseball cap, pinahaba ito hanggang sa pinakamalaking sukat at pilit na isinusuot ito sa malaking ulo ni Rivet. Ang lungsod ay puno ng mga surveillance camera, kung may makakita kay Rivet, agad siyang kaklasipikahin bilang isang hayop. Binubuksan ko ang pinto at maingat na lumalabas. Tahimik na tahimik ang pasilyo. Pinipindot ko ang button ng elevator, pagkatapos mabilis akong umakyat sa likod ni Rivet. Bumababa ang pinto ng elevator at makikita mo ang mga lamok na kinakain niya, dahan-dahang bumubukas ang mga pinto. Isang napakalaking hukbo ng mga lamok ang sumabog mula sa elevator, diretso
dumiretso sa atin. Nagniningning ang mga mata ni Rivet, bumaba ang kanyang malaking bibig at sumabog ang kanyang dila na parang baril. Lahat ng lamok mula sa dambuhalang pulutong ay naibabalik at nilulunok ng buo. Huminga ako ng maluwag, tapos tiningnan ko talaga ang loob ng elevator at napasigaw sa takot. Isang babae ang nakahandusay sa sahig ng elevator, ubos na ubos ang lakas. Pinipilit kong pigilan ng pagkahilo at pumasok na. Mabilis na nakarating ang elevator sa ground floor. Tumakip ako sa likod ni Rivet at nagbigay ng huling paalala. Jade, mag-ingat ka, kung mamatay si Daddy dyan, kayong dalawa ay mga ulila. Nakataas si Jade sa aking balikat, seryosong-seryoso ang mukha. Daddy, nandito na ako, pangako ko. Talagang kakaiba ang mga babae. Ang anak na babae ang pinakamagandang karamay ng ama, hindi tulad ng isang anak na lalaki na iniisip lang ang susunod niyang kakainin. Bumababa ang elevator sa katahimikan, walang swarm na naghihintay sa atin. Binilisan ko ang takbo, kunin ang pagkain at bumalik bago tayo mahanap ng mga swarm. Mukhang walang tao ang complex, pero puno ng tao ang bawat apartment na nagtatago ng tahimik. Lahat ay nagsara ng kanilang mga bahay, halos hindi humihinga, takot na mapansin ng mga insekto, at ang tatlo sa amin na naglalakad sa loob ng complex ay tiyak na mapapansin ng sinumang nakatingin sa kanilang mga bintana. Nasa entrance lang ang convenience store, unang tindahan sa kaliwa. Magpaunang magmasid si Jade, tingnan kung bukas ang unang tindahan sa kaliwa. Pinapanto ko siya sa unahan para hindi masayang ang biyahe namin. Makalipas ang hindi hihigit sa 30 segundo, bumalik na siya. Daddy, bukas na. Pero may problema sa loob, naririnig ko ang buzzing, gaya ng inaasahan ko. May mga hayop sa loob. Tumingin ako kay Rivet. Rivet pumasok, linisin ang lahat ng lamok, tapos bumalik ng tahimik. Huwag mag-ingay. Walang pagtutol si Rivet. Ang pagkain ng mga lamok ay para sa kanya, at libre pa ang pagkain. Habang nililinis ni Rivet ang kalat, pumasok ako sa security booth at nagsimulang mag-isip tungkol sa mas malaking larawan. Unang hakbang, paano ko magagamit ang aking blood awakening? Ang dugo ko ay may malaking potensyal, anumang nilalang na sumipsip nito ay nagmamutate. Pero ang mga batang ito ay mga biological na nilalang pa rin, kailangan nilang kumain, at kumakain sila ng nakakatakot na dami. Si Jade ay halos 4 na pulgada lang ang taas at kayang ubusin ang buong pakete ng noodles, at si Rivet ay nasa ibang klase. Mga anak ko sila, balang araw ay poprotektahan nila ako. Pero nakakaramdam din ako ng kaunting guilt sa pagpapakain sa kanila ng instant noodles lang. Pero isa akong delivery driver, kumikita ako ng mga 6 o 7,000 bawat buwan, nagtatrabaho ng husto. Para sa renta at kuryente, halos wala nang matira. Sa ngayon, halos kaya ako nang pakainin si Rivet at Jade, pero alam ko kung ano ang kaya ng dugo ko. Ayokong titigil sa dalawa lang. Gusto ko ng isang koponan. Bakit hindi na lang sana ako pumasok sa katawan ng mayamang bata? Sobrang dami ng mga bata at hindi ko talaga kayang pakainin silang lahat. Dahil hindi ko pwedeng magwala ng sobra, kalidad ang mas importante kaysa dami. Sa ngayon, may isang tagalinis at isang tagapagtanggol na ako. Para sa isang buong koponan na lulan sa lupa, dagat, at hangin, kailangan ko pa ng isang lumilipad at isang malakas na tagilid. 4 na bata sa kabuuan, sa aking sahod, sa tingin ko kakayanin ko ng bahagya lang. Kung gusto ko ng totoong pera, ang pinakamagandang opsyon ay magparehistro bilang manghuhuli ng hayop. Malaki ang mga premyo sa pagpatay ng mga hayop. Kahit isang hayop sa baryo ay pwedeng kumita ng libo-libong piso. Pero ang pinakamalaking problema sa trabahong iyon ay halata, pwedeng ikamete ko. Kaya tinatanggal na ang ideyang iyon sa listahan. Daddy, bumalik na si Kuya. Habang nakalutang ang aking isipan, palagi nang binabantayan ni Jade ang paligid para protektahan ako. Sa isang tingin sa labis na kontento niyang mukha, alam ko na nagkaroon siya ng pinakamasayang oras doon. Daddy, kinain ko na lahat ng masasarap na pagkain at hindi kita iniwanan, walang anuman. Wala nang lamok, oras na para umalis. Sinasabihan ko si Rivet na maghintay sa labas at pumasok kasama si Jade. Pagpasok ko, nakita ko ang may-ari ng tindahan na nakahandusay sa likod ng isang estante, lubhang pagod na pagod. Sandali akong nagpasalamat ng tahimik bago ako magpatuloy sa pamimili. Ilang minuto ang lumipas, lumalabas na ako. Bago umalis, inilalagay ko ang 2 bayarin sa counter. Pagkatapos ay naglipat pa ako ng isa pang 50 at sinigurong nakikita ng security camera ang bayad. Palagi nang nangyayari ang mga pagsalakay ng mga hayop, ngunit hindi pa bumagsak ang social order ng Blue Star. Nananatili pa rin ang kaayusan, kung tutuusin, mas mahigpit pa ito kaysa dati. Tapos na ang bayad, unti-unting akong umalis sa paningin ng kamera. Sa wakas, nang makapasok na ako sa bahay at nakasara na ang pinto, bumaba na muli ang kabog sa dibdib ko. Tumatakbo na ang tiyan ko. Jade, kumain ka ba talaga ng sapat kaninang umaga? Busog na ako, Daddy. Sabi niya habang pinaliligiran ng maliliit niyang daliri, hindi tuluyang tumitingin sa akin. Malinaw na nagsisinungaling siya pero hindi ko siya pinapansin. Isang bata na mas pipiliing magutom kaysa pasanin ng kanyang ama. Magandang bata yan. Tumingin ako kay Rivet na nakahiga sa sofa, halatang halos hindi na makatingin. Rivet, gutom? Hindi po, Daddy, antok lang. Nasa labas na siya bago pa man matapos ang pangungusap. Tinitigan ko ang masayang nakangising palaka na natutulog nang hindi makapaniwala. Kagabi kumain siya ng maraming lamok at nakatulog hanggang umaga. Ngayong umaga, 3 pakete siya ng noodles ang kinain. At iyon ay tumagal lamang ng 2 o 3 oras.
May kaugnayan ba ito sa pagkain ng karne ng hayop? Hindi ko mahanap ang sagot. Sigurado akong nakasulat sa opisyal na babala na hindi ligtas kainin ang karne ng hayop. Pero kung itinuturing ng mga hayop ang mga lamok na iyon, nakainiribat ang daan-daang nito at ayos na ayos siya. Higit pa dyan, mas tumatagal pa silang nagpapabusog sa kanya. Hinahaplos ko ang malaking ulo ni Ribat at biglang may naisip ako. Paano kung ang toxicity ay para lang sa mga tao? Hindi ko na pinipilit pa ang ideya. Tumayo ako at nagtungo sa kusina. Maayos si Ribat pero nagugutom pa rin kami ni Jade. Nagluto ako ng 2 pakete ng noodles para sa amin at 2 sausage sa gilid. Inilalagay ko ang isang mangkok sa mesa. Mas malaki ang mangkok kaysa kay Jade. Kinuha ko ang aking mangkok at nagsimula ng kumain. Salamat, Daddy. Pero hindi agad kumain si Jade. Sa halip, sumampa siya sa balikat ko, hinalikan ng bahagya ang pisngi ko, at saka nagsimula ng kumain. Talagang kakaiba ang mga babae. Sobrang bait niya, hindi tulad ng ilang tao na puro kain at tulog lang. Isinusubo ko ang mukha ko sa aking mangkok, hindi pa ako nakakain ng maayos buong araw. Sobrang pagod na talaga. Pagkatapos naming matapos, sinubukan talaga ni Jade na tumulong maghugas ng pinggan. Tinitigan ko siya, halos hindi siya kasing taas ng mangkok mismo, at napatawa ako ng malakas. Jade, iwan mo na ang paghuhugas ng pinggan kay Daddy. Kung mahuhulog ka, kailangang hulihin ni Daddy para mailigtas ka. Epektibo ito. Tinatanggihan niya ang gawain sa paghuhugas ng pinggan at nagtatago sa ilalim ng kumot na nahihiya. Ngumingiti ako habang tumatawa at nagtutungo sa kusina. Pagbalik ko, ganap ng madilim ang langit. Sinusuri ko ang bawat pinto at bintana, tinitiyak na walang nakabukas, saka ako pumasok sa kama. Nag-eye scroll ako sa mga maiikling video, at pareho lang ang mga kuha sa lahat. Mga katawan na ubos na ng lamok, kasama ang mga kuha ng mga gising na mandirigma na nakunan sa bintana ng apartment, nakikipaglaban sa dambuhalang kagat. Inilapag ko ang telepono, humiga ng comfortable, at ipinagpatuloy ang aking plano. Sa security booth, gumawa ako ng isang magaspang na plano. Sa kabila ni Ribat at Jade, kailangan ko pa ng 2 pa. Isa para sa lupa, isa para sa hangin. Mas main, isang dragon at isang tiger. Sila ang mga pinuno ng langit at lupa mula pa noong sinaunang panahon. Labas, mga dragon ay bahagi na ng mito. Ilang taon na ang nakalipas, isang uri ng hayop na parang dragon ang dumating, at noong dumating ito, sinimulan nitong wasakin ang mga gusali at pumatay ng tao. Sinasabing higit sa 100 dosenang nagising ang pumanaw habang nakikipaglaban dito. Ang mga nasawi sa sibilyan ay naging takot-takot, hindi hanggang sa dumating ang pangulo ng guild ng mga manghuhuli ng hayop na untog din ang halimaw. Kung tama ang alaala ko, isang level 5 na gising na ang pangulo ng guild na naglalagay sa halimaw na iyon sa antas ng lungsod o mas mataas pa. Kaya't magbaba mula sa pangarap na iyon, marahil isang lawin o isang falcon. Isang bagay na agresibo at nasa himpapawid. Sa totoo lang, mahirap makahanap niyan. Minsan-minsan, makakakita ka ng 1 o 2 umiikot sa itaas. Pero saan ako hahanap ng itlog kapag iniisip ko ng mabuti, ang tanging mga ibon na realistically kung makukuha ay mga manok, pato, o gansa. Para sa isang hayop sa lupa, hindi talaga pwedeng pag-usapan ng mga tigre. Kahit sa zoo, walang garantiya na makakakita ako ng isang babaeng nasa tamang kalagayan. Pinakamainam kong pagkakataon ay maaaring isang buntis na hayop at sa makatwirang paraan, iyon ay isang aso. May isa pang isyo na kailangan kong pag-isipan kung paano lumalaki ang mga bata. Si Ribat ay halos 3 talampakan lang ang taas noong una siyang dumating, ngayon lampas na noon. Ang tanging kinain niya ay lamok at instant noodles. Si Jade ay pinanganak pagkatapos ni Ribat. 2 na ang kanyang kinain na noodles pero hindi siya lumaki kailanman at doon ko naisip, sa tingin ko alam ko na kung bakit. Ang nag-iisang pagkakaiba ni Ribat kay Jade ay ang mga lamok at ang mga lamok ay mga hayop. Kumain si Ribat ng karne ng hayop at saka siya lumaki. Kaya ang teorya ko, ang mga batang nabubuo sa pamamagitan ng dugo ko na nagigising ay hindi lang tinatanggap ang karne ng hayop, maaari pa silang mag-evolve sa pagkain nito. Syempre, teorya lang ito. Kailangan ko munang subukan ito bago ko malaman ng tiyak. Jade, gusto mong kumain ng mga lamok? Nakahiga si Jade sa dibdib ko, walang pakialam na kumikilos ang mga paa niya. Tumingin siya pataas nang marinig niya ako. Pinipisil-pisil niya ang mukha niya. Daddy, ang lamok ay nakakainis, ayaw ni Jade na kumain yun. Gusto ni Jade ang pansit, amoy palang nakakagutom na. Masarap ang instant noodles, pero halos walang sustansya sa mga ito. Noon ako lang ang kumakain ng noodles para makaraos, pero ngayon ay tatay na ako ng 2. Kailangan kong magpabuti kaysa sa noodles. Ayaw kumain ni Jade ng lamok, kaya walang silbi ang eksperimento na iyon. At sa totoo lang, hindi ko pa nga kayang makahuli ng lamok mag-isa. Hindi ko talaga pwedeng hayaan si Ribat na dila ang manghuli ng lamok para kay Jade na kakain. Siguradong iuurong niya lahat ng kinain niya dati. Natutulog na ako habang nag-iisip nang magising ako, sumapit na ang susunod na umaga. Lumabas ako ng kwarto at nakita kong dinala ni Ribat ang isang maliit na upuan sa balkonahe na nakaupo si Jade sa kanyang balikat. Gutom ka na ba? Tinutulungan ni Daddy maghanda ng almusal. Narinig ako ni Ribat, tumalon siya mula sa upuan at bumaba sa harap ko. Daddy, gising ka na rin. Matagal na akong nagugutom, pero hindi ako pinayagan ni Jade na gisingin ka. Ang bait-bait ni Jade. Dad, gagawin niya na ang pagkain ngayon. Napansin ni Ribat na hindi siya pinuri at humawak sa aking binti. Daddy, gusto ko rin ng pagkain. Nang mahawakan niya ako, napansin kong muling lumaki siya. Hindi ko alam kung ito ay kakaiba kay Ribat o gagawin din ni Jade kapag nakain niya ang tamang bagay. Walang mga hayop dito ngayon para subukan ng teorya ko. Unahin ang pagkain. Ang iniisip mo lang ay kumain. Magpahinga ka lang.
Hindi kita makakalimutan. Almusal na naman ay pansit, pero ngayon may kasamang tinapay, longganisa, at maanghang na snack strip sa tabi. Masaya nilang kinakain sina Ribat at Jade. Parehong lubos na nasiyahan. Kinuha ko ang aking telepono at sinuri ang mga pinakabagong balita. Breaking news. Tuluyang naalis ang karamihan ng mga halimaw sa East District. Maaaring nang lumabas ang mga residente. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang pag-iingat. Iwasan ang madilim at mamasamasang lugar sakaling may natitirang mga natutulog pa. Ang distrito ko ang pinakamahirap sa lungsod ng Iron Gate. Inaasahan, ito na ang huli na malilinis. Dahil wala nang ibang magagawa, binubuksan ko ang mapa at sinimulan hanapin kung saan ako makakakita ng itlog ng ibon. Ang pamumuhay sa gilid ay may isang benepisyo, maraming mga asong kalye sa lugar. Para sa slot ng hangin, pinili ko ang isang manok, mas mainam kung isang panglaban na uri. Lumilipas ang mga oras nang hindi ko napapansin at si Ribat, ang makinang kumain, ay balik na para sa isa pang pagkain. Daddy, gutom na ako. Tinitingnan ko ang oras, 11. Sapat na, oras na ng tanghalian. Sandali, magluluto ako. Sasama ako sa'yo. Nakakainis kay Jade na masyadong maliit para makatulong sa bahay. Ang tatay ay sobrang sipag habang siya ay kakain lang, nakakaapekto ito sa kanya. Kaya ang nag-iisang magagawa niya ay manatili sa tabi ko, at honestly, gustong-gusto ko yon. Ibinabahagi ko ang buong proseso ng pagluluto ng noodles kay Jade na nakatayo sa aking balikat. Laging punuin muna ng tubig ang kawali. Huwag maglagay ng pansit hanggang sa kumulo na ito. Daddy, paglaki ko, magluluto ako para sa'yo. Nakakaramdam ako ng init na matagal ko nang hindi nararamdaman. Marahil ganito talaga ang pakiramdam ng pagiging magulang. Lalo na kapag ganito kabait at maalalahanin ang bata. Tatlo kaming nagtatapos ng tanghalian ng sabay-sabay. Pumupunta ako sa ibaba para magpahinga. Nasa gitna ako ng panaginip nang gisingin ako. Daddy, magising ka na. May tao sa ibaba. Binubuksan ko ang aking mga mata, kalahating gising pa. Tama ang timing. Kumatok na sila. Kumusta? Enforcement Squad. Nandito kami para sa isang taong nagngangalang Afeng. Ang dalawang salitang yon ay parang malamig na tubig na bumalat sa akin. 10 pangkat ng kapulisan. Bakit nila ako narito? May nakatuklas ba tungkol kay Ribat? Hindi dapat makita si Jade. Sapat siyang kaliit para maitago sa bulsa ng jacket. Pero si Ribat na naglalakad na may malaking ulo ng palaka, iba na ang kwento niya. Maaaring maging napakasama nito. Patuloy ang pagkakatok, matatag, walang tigil, parang kampana ng kamatayan. Walang oras mag-isip. Dali-dali akong pumunta sa sala, kinuha si Ribat at dinala siya sa kwarto. Kayo muna sa ilalim ng kama ngayon. Ano man ang mangyari dyan sa labas, huwag gagawin ng ingay. Huwag lalabas. Kung mangyari man sa akin, manatili kayo dito. Nandito ang pagkain. Pwede mong kainin ng pansit ng hilaw kung kinakailangan. Iyon lang ang masasabi ko sa kanila. Kung tunay na nasa panganib ako, ang huli kong gugustuhin ay si Ribat at Jade ang humabol sa akin. Lumampas sa enforcement squad at maghahanap ka na lang ng takbuhan at taguan habang buhay tulad ng isang daga. Sana wala na itong masama, dasal ko habang papalapit ako sa pintuan. Binubuksan ko ang pinto ng may pinakamagandang ngiti. Pasensya na, nagpapahinga lang ako. Ikaw si Finn? Oo, sir. Ako yun. Tumango ako habang sinisikap na magmukhang totoong naguguluhan. Wala akong ideya. Hindi ba may mga halimaw na lamok sa labas? Alam mo na ang tungkol sa dambuhalang lamok at niyaya mo pa rin ang sarili mong lumabas kahapon. Nako, totoo bang tungkol ito kay Ribat? Pero sandali, hindi naman ito nagtutugma. Kung nakita nila si Ribat, hindi sana nila ipapadala ang dalawang karaniwang opisyal. Kasama sila sa paggising. Walang oras para mag-isip ng sobra. Inilalabas ko ang pinakalamang ng ngiti na kaya kong gawin. Lubos akong naghirap, hindi kumain kahit anuman, kaya nagpa siya akong maglakad para humanap ng pagkain. Mukhang tama ang hinala ko. Sama ka na namin. Kailangan ka naming dalhin sa opisina ng pagpapatupad. Sa totoo lang, medyo nakakabawas ang kaba ko. Dinadala nila ako para imbestigahan, hindi para mag-raid sa apartment. At walang nabanggit na Ribat, ibig sabihin hindi siya nadamay. Hanggat nananatiling nakatago si Ribat, ayos lang ako. Sa totoo lang, isang ganap na sumusunod sa batas na mamamayan ako. Sandali lang, officer, kunin ko lang ang mga susi ko. Pinananatili kong mabagal at maingat ang bawat galaw. Dalang ang mga susi, suot ang flip-flops, sinusundan ko sila palabas. Sa ilalim ng kama sa kwarto, huling humihinga si Jade nang marinig niyang isara ang pintuan sa harap. Jade, bakit mo ako pinigilan? Pwede sana akong nakipaglaban sa dalawang yon. Anong gagawin natin ngayon? Ninakaw si Daddy. Sino ang magpapakain sa atin? Malapit nang umiyak si Ribat. Sa tuwing iisipin niyang magugutom siya ng walang daddy, nagsisimula ng pamatak ang luha. Sabi ni Daddy, kahit ano pa ang mangyari, huwag tayong gagawa ng ingay. Hindi tayo lalabas. Kuya, makinig ka. Kung hindi na bumalik si Daddy, magluluto na lang ako para sa'yo. Alam ko kung paano gumawa ng pansit canton. Naririnig ni Ribat na sinasabi ni Jade na marunong siyang magluto ng instant noodles. At tulad ng ganoon, ang kanyang mga luha ay naging ngiti. Talaga, Jade, ikaw ang pinakamahusay. Lumabas si Jade mula sa ilalim ng kama, pinunasan ang sarili at tumingin ng pagod kay Ribat. Parang wala talagang utak itong kapatid niya. Kakaaresto lang kay Dad at ang naiisip lang ni Ribat ay pagkain. Dad, ano ang dapat naming gawin? Nakapindot si Jade sa bintana ng balkonahe. Pinapanood akong itulak papunta sa opisina ng mga awtoridad. Ang maliit niyang puso ay puno ng pag-aalala.
Sir, naalis na ang lahat ng lamok na hayop. Tama, kung hindi, hindi sana ako ng ahas na lumabas. Kaya, officer, maaari mo bang sabihin sa akin, ano ba talaga ang aking inirereklamo? May isang nagsumbong sa iyo ng pagnanakaw. Pagnanakaw. Ako, sino sa mundo ang maniniwala niyan? Nabaliw na ba ang mundo? Bigla na lang akong inaakusahan ng pagnanakaw. Huwag husgahan ng isang libro sa kanyang pabalat. Kahit na ninakaw mo o hindi, malalaman natin sa Enforcement Bureau. Wala na akong magagawa. Nasa barko na ako. Huwag kang gagalaw ngayon. Sa opisina ng pagpapatupad, diretso akong itinapon sa isang madilim na kwarto ng piitan. Bago pa man may mag-abala na buksan ang pinto at tanungin ako, kasamang Finn, bakit ka nang hold up? Hindi ako nanloko kaninuman. Nasaan ka kahapon ng gabi? Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa kawalang katarungan sa tanggapan ng pagpapatupad, pero hindi kumikibo ang opisyal na nagtatanong sa akin at tuloy lang sa kanyang gawain. Nasa bahay ako kagabi. Ang gutom ko'y sobra na hindi ko na kaya, kaya ipinagsapalaran ko ang buhay ko na pumunta sa tindahan sa labas ng compound. Inaamin mo na. Anong eksaktong inaamin mo na pumunta ka sa tindahan sa labas ng iyong compound? Oo, pumunta ako sa tindahang iyon. Kailan naging krimen ang mamili ng mga grocery? Ang pagbili ng mga bagay ay hindi isang krimen. Pero ang pagkuha ng mga bagay ng walang pagbabayad, yun ay, sinasabi ng opisyal na para siyang nakasagupa ng kaso ng siglo. Pero nagbayad naman ako. Imposible. Sinasabi ng may-ari ng tindahan na hindi ka ng hold up. Ngayon naiintindihan ko na. Palaging may maikling pasensya ang may-ari ng tindahan na iyon. Sobrang sikim hanggang buto at kayang-kaya niyang baguhin ang kwento para magmukhang biktima. Hindi talaga ako nanakaw sa kanya. Ipinapakita ko sa pulis ang aking kasaysayan ng bayad gamit ang telepono, 50 yuan. Pero sinasabi ng may-ari ng tindahan na kumuha ako ng mga gamit na nagkakahalaga ng 250 yuan. Ang iba pang 200, binayaran ko ng cash. Anong ebidensya ang meron ka na nagbayad talaga ako ng 200 sa cash? Suriin ang footage ng seguridad. Sinasabi ng may-ari ng tindahan na sira ang mga kamera. Pero kung sira nga ang mga kamera, paano niya alam na nandoon ako? At yun ang eksaktong 250 yuan na gamit ang aking kinuha. Magandang punto. Paano niya malalaman? Tahimik ang opisyal, iniisip ito ng mabuti. Sa puntong ito, malapit na akong sumabog. Ilang minuto ang lumipas bago niya tuluyang naisip ito. Mukhang nagsisinungaling ang may-ari ng tindahan. Parang isang buhay na linya ang mga salitang iyon sa akin. Huminga ako ng malalim at mabagal. Officer, malinaw na sinusubukan akong lokohin ng babaeng iyon. Nagbayad na ako ng buo at may lakas ng loob pa siyang tawaging nakawan iyon. At nilinlang niya ang ahensya ng pagpapatupad ng batas tungkol sa higit sa 250 yuan. Hindi ba itinuturing na krimen yon? Siyempre pa, hindi nagsasalita ang opisyal basta't pumasok at isinara ang pinto. Mga 10 minuto ang lumipas, pumasok ang isang mas batang opisyal sa kwarto. Ikaw si Finn, tama ba? Sinuri na namin ito. Inimbento lang ng may-ari ng tindahan ang lahat. Pwede ka nang umalis. Lubos kaming humihingi ng paumanhin sa abala. Ang pulis na nagtanong sa iyo ay isang pansamantalang empleyado na kinuha namin ngayong araw. Matapos ng palayain siya, nais din naming ialok sa iyo ang 200 yuan bilang kabayaran. Hindi ito gaano kalaki. Sana'y tanggapin mo na lang ito. Galit na galit ako sa loob pero wala na talaga akong masabi. Basta't ayos din ang lahat, binigyan pa nila ako ng pera. Sapat na yun. Ngayon ang gusto ko lang ay makauwi na. Jade, hindi ako nag-aalala tungkol sa'yo. Si Rivet ang kinatatakutan ko. Yung batang yon ang tipo na basta nalang maglalaho. Kung may makakita man sa labas sa kanya, hindi maganda ang kalalabasan. Pagdating ko sa complex, lampas na 1:00 na ng umaga. At doon mismo sa pinto, bukas pa rin ang tindahan. Hindi na nagdalawang isip, pumasok agad ako. At binibigay ko sa may-ari ng tindahan ang lahat ng salita ko, binubuo ko ang bawat mura na naiisip ko. Pagkatapos ay lumabas habang nakatayo pa rin siya roon na nakabuka ang bibig. Pagkatapos ay pumunta ako sa barbecue stall sa kabilang entrance at bumili ng 300 yuan na skewers para dalhin. Matapos ang lahat, may 2 gutom na bata na naghihintay sa bahay. May dalang mga supot ng isaw. Bumalik ako sa loob ng complex na may sigla sa bawat hakbang. Tahimik na tahimik ang lugar. Karamihan sa mga ilaw ay patay na. Malapit na ang bahay. Biglang may isang bagay na sumulpot mula sa mga busog sa tabi ng daan. Halos mabitawan ko ang lahat ng nasa kamay ko. Tatay, sa wakas nakauwi ka na. Biglang lumabas si Rivet mula sa mga palumpong at niyayakap ako habang umiiyak ng malakas. Lumipad si Jade mula sa balikat ni Rivet papunta sa akin at niyayakap ang aking leeg na ayaw bitawan. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Pumasok na tayo muna. Pagpasok namin tatlo sa pinto, agad na kinuha ni Rivet ang mga bag mula sa kamay ko. Itay, anong amoy yan? Ang galing. Mas mahusay kaysa sa instant noodles. Syempre, walang tatalo sa barbecue skewers. Ang lagi mong iniisip ay pagkain. Matagal nang nawala si tatay. Baka nasa malaking kagipitan na siya at hindi mo pa tinatanong. Nakatayo si Jade sa aking balikat na nakatitig ng matindi kay Rivet na nagsisimula ng Mongol abit. Sige na, ayos lang si Dad, di ba? Talagang nagugutom na ako dito. Hindi makasagot si Jade. Sa teknikalidad, hindi mali si Rivet pero maganda rin ang kaunting pag-aalala. Ayos lang, Jade. Dinala ni tatay ang pagkain. Hindi ko siya kilala ng matagal pero alam ko na agad. Si Rivet ay simple ang isipan, may kakayahang pisikal at kumakain na parang isang black hole. Pero sa kaibuturan, mabuti ang kanyang hangarin. Totoo yung mga luha
ginawa sa labas. Basta tunay siyang nagmamalasakit, sapat na iyon para sa akin. Inilabas ko ang lahat ng pagkain sa mesa. Tatlo kaming nagugutom. Mukhang kamangha-mangha ang mga skewer at stir-fried noodles at hindi na mapigilan ni Rivet ang kanyang sarili. Sumiksik siya at nagsimulang kumain na parang walang bukas. Humanda ka. Mapuputok ka. Kinuha ni Rivet ang isang kamao ng mga skewer sa bawat kamay, binuksan ang bibig ng malaki, isiniksik ang kalahati sa kaliwang kamay, at walang nakalabas kundi mga payat na stick. Dalawang ninunguya, nawala. Ganito lang ang 10 sticks. Sa loob ng 30 segundo, higit 20 steaks na ang nawala. Subukan mo ito, mas masarap pa ang pansit na ito. Habang papalapit si Rivet sa panibagong hanay ng mga skewer, pinutol ko siya at inilagay ang isang kahon ng ginisang pansit sa harap niya. Hindi ko pa nga natatapos ang isang skewer mag-isa. Maliit ang bibig ni Jade kaya kumakain pa siya ng mas kaunti. Sa bilis kumain ni Rivet, swerte na kaming dalawa na makakuha ng isang skewer bawat isa mula sa 100 yuan. Nagsusumbong si Rivet pero tinanggap niya ito at pagkatapos ay muling sumubo ng agresibo sa pansit. Tatay, ano ba ito? Ang sarap sobra. Pinupuri niya ang pagkain sa bawat kagat ng hindi napuputol, tunay na isang hindi mapapantayang benepisyo ng pagkakaroon ng malaking bibig. Pagkatapos ng pagkain, kami tatlo ay busog na rin. 2:00 na ng umaga at kailangan ko ng gumising para sa trabaho sa ilang oras na lang. Kailangan kong matulog. Pero bago yun, may ilang bagay akong sasabihin kina Rivet at Jade. Dad, kailangan pumasok bukas. Kayo dalawa manatili kayo sa bahay, huwag kayong aalis. Babalik ako sa tanghalian para dalhan ka ng pagkain. Pag narinig ni Jade na aalis na naman ako bukas, aakyat siya sa balikat ko at hahawak sa leeg ko. Dad, kailangan mong umalis, kapag wala ka dito, natatakot ako. Rivet tumakbo at niyakap ang braso ko. Oo tatay, hindi ka pwedeng umalis, kung aalis ka walang magluluto para sa akin. Gusto ko pa rin gamitin ang telepono mo. Ayokong umalis din. Pero kung walang trabaho, walang pera. At kung walang pera, walang pagkain. Yung huling bahagi ay parang binuhusan si Rivet ng malamig na tubig. Bigla siyang napalingon. Sige, tatay, tuloy lang, hindi tayo pwedeng maubusan ng pagkain. Aalagaan ko si Goldie sa bahay. Tumingin ako sa kanya nang walang salita. Sa totoo lang, hindi ako magdadalawang isip na ibenta niya ang sarili niya para sa isang pagkain balang araw. Matapos ang lahat, sa wakas ay nagpahinga na ako at nahulog sa malalim na pagtulog. 4 o 5 oras ang lumipas, nagigising na akong bumangon mula sa kama. Tinatangkang maging tahimik pero ginigising pa rin ni Jade sa sandaling gumalaw ako. Dad, aalis ka na ba? Oo, kailangan ko nang umalis. Jade, bantayan mo si Rivet. Huwag mong hayaang lumabas siya. Delikado kung may makakita sa kanya. Buo na lamang ang ilang araw si Jade ngunit nagdadala siya ng isang katandaan na lampas pa sa kanyang edad. Kagabi, ang tanging dahilan kung bakit siya lumabas ay dahil gabi na at halos walang tao sa mga kalye. At siya ay nag-alala tungkol sa akin. Iyon lang ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang panganib. Dahan-daang tumango si Jade, nakaturo ang mukha niya sa seryosong seryoso. Huwag mag-alala, Papa, papakainin ko si Rivet at aayusin ko siya. Ngumiti ako, naghilamos at lumabas ng pinto. Bago umalis, binukasan ko ang ilang pakete ng instant noodles at iniwan sa mesa. Jade, alis na si Papa. Kung magutom ka, kainin mo ang instant noodles at inumin ang gatas. Sige, tatay, paalam tatay. Paalam na. Kahit gaano ko pa ayaw umalis, kailangan ko. Sa nakaraang mga araw, mga hayop ay nakawala sa lungsod ng Iron Gate. Lahat ay nanatiling nakasara sa loob at walang makapasok na supply mula sa labas. Ang resulta, isang malaking pila ng mga kailangang ihatid. Ang trabaho ngayon ay napakahirap. Wala akong pahinga hanggang hapon. Sapat na oras para makapunta sa bahay at magdala ng pagkain. Hindi pa ako nakakain bago muling bumalik sa daan. Sa list, maganda ang ugali ng 2 bata. Sana walang masyadong sakuna habang wala ako. Hindi ako natatapos hanggang lampas 10:00 ng gabi. Naglalakad pa uwi ng walang laman ang tiyan. Muling bumisita sa tindahan ng barbecue at kumuha ng ilang piraso ng pansit at kanin. Ang mga barbecue araw-araw ay nakakaubo sa akin. Sa bahay, nakahiga si Rivet sa sofa na nakatitig lang ng walang malay sa kisame. Tatay, sa wakas nakabalik ka na. 5 minuto pa sana at magugutom na ako hanggang kamatayan. Sa sandaling marinig ni Rivet ang ingay sa labas ng pinto, agad siyang tumalon papunta sa pintuan. Hindi naman malayo si Jade. Nakikita silang dalawa sa pintuan na naghihintay sa akin. Parang ganoon lang. Medyo nawawala ang pagod. Hindi naman tulad ng hindi pa ako nagkaroon ng mga kasama sa kwarto noon. Minsan pa nga akong nanirahan sa dormitory ng mga kawani. Malamig, walang pakiramdam, walang katulad ng isang tahanan. Tatay ang nagdala ng hapunan. Halika, kumain tayo. Umupo ako na may hawak na kahon ng fried rice at pinapanood silang dalawa na sabik na kumakain. Hindi pwedeng magpatuloy ito ng ganito. Mayroon akong kapangyarihan ng cheat code at nandito pa rin ako araw-araw na nagsusunog ng ruta ng delivery. Kung sakaling marinig ito ng iba pang mga transmigrator, hindi nila ako pababayaan na makalimutan ito. Pero kung titigil ako sa pagdadala, ano ang kakainin natin? 6 na buwan na mula nang mag-transmigrate ako at halos wala pa akong naipon. Kung magpapabaya na lang ako at gagastusin ang aking ipon, mauubos ito sa 1 taon. Nakahiga ako sa kama, iniisip lahat ito. Kahit na may transmigrasyon at kakayahang magising ang dugo, kung hindi ko ito masuportahan ng tunay na lakas, kailangan kong manatiling mababa ang profile. Maglaro ng matagal na plano. Sa ngayon, hindi ko pa kaya labanan ng 2 ordinaryong opisyal, lalo na ang isang nagising.
Sa nakalipas na ilang araw, hindi pa rin lumaki si Rivet. Nagsisimula na akong isipin na ang paglaki niya kanina ay direktang kaugnay ng pagkain sa mga elite beast mosquito na iyon. Pero saan kaya ako makakahanap ngayon ng mga elite beast mosquito? Napatay na silang lahat. Kailangan ko bang talaga maging isang mangangaso ng hayop? Gusto ko sana pero bata pa sina Rivet at Jade at wala akong tunay na paraan para maprotektahan ang sarili ko. Hindi ito opsyon. Hindi pa. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakatulog ako habang nag-iisip. Sa panaginip, muli akong makapangyarihan. Walang makakapigil tulad ng dati kong kakayahan. Kinabukasan ng umaga, maaga akong nagising tulad ng nakasanayan at nagtungo sa trabaho. Sa gitna ng aking shift, nakahanap ako ng pagkakataon na tanungin ang isang katrabaho kung may mga sakahan bang malapit. Nalaman ko na may isang farm ng manok sa mismong baryo kung saan ako nakatira. Naghahanap ka ba ng itlog? Malamang wala kang makikita roon. Nag-aalaga sila ng manok para sa karne, hindi para sa itlog. Kaya hindi sila nagbebenta ng itlog, narinig ko na mas masustansya ang mga fertilized na itlog. Sana makapag-try ako ng ilang. Yan ang tunay na dahilan kung bakit ako nagtatanong. Mayroon akong kapangyarihan na parang cheat code. Simpleng katwiran lang ang paggamit nito. Hindi ko kayang magpatuloy sa pagde-deliver magpakailan pa man para lang pakainin si Rivet at Jade. Madaling solusyon. Kainin mo na lang ang mga itlog na patay na hatch. Patay na hatch na itlog. Kilala rin bilang hindi pa nahuhuhuling itlog o balot sa ilang lugar. Sa panahon ng incubation, kung mali ang temperatura o halumigmig, o kung pumasok ang bakterya o parasitiko, titigil ang embryo sa pagdevelop at mamamatay sa loob ng shell. Pinoproseso at binibenta ang mga itlog na ito bilang mga patay na itlog ng hatch. May ilan na naniniwalang masarap at puno ng sustansya ang mga ito. May ilan na titingin lang at mapapahilo na. Kaya ngayon alam ko na kung ano ang patay na itlog na pinalabas. Mayroon bang version kung saan buhay pa ang embryo? Malinaw na hindi ka pa nakakita ng marami nito. May dalawang uri talaga. Ang patay na itlog na sumabog at ang buhay na itlog. Ang buhay na itlog, minsan tinatawag na buhay na perlas. Agad itong naiintindihan. Ang buhay na itlog ay eksaktong kung ano ang tunog nito. Bago lutuin, buhay pa ang embryo sa loob. Hindi ba't yun mismo ang hinahanap ko? Isang itlog na pwedeng pakawalan, kaya nagsimula na akong magbantay sa mga nagbebenta sa kalsada na nagbebenta ng buhay na itlog. At pipiliin ko ang dalawa bago umuwi. Nagningning si Rivet at Jade nang makita nila akong pumasok. Malamang akala nila nagdala ako ng pagkain. Sa halip, diretso akong dumaan nang hindi tumitingin, nag-iwan ng isang utos at isinara ang pinto sa likod ko. Kayo dalawa manatili sa sala. Gagawa ako ng hapunan kapag tapos na ako. Bawat segundo ay mahalaga. Kung maghihintay ako ng masyadong matagal, maaaring mamatay ang embryo sa buhay na itlog. Kailangan ko nang simulan ng proseso ng pagpapabukas ngayon. Maingat kong pinapayagan ng isang patak ng aking dugo na bumagsak sa isa sa mga buhay na itlog. Yung isa naman ay pumasok agad sa refrigerator pag uwi ko bilang backup sakaling may masira sa una. Maingat kong inilalagay ang itlog, alam kong kapag nakita ni Rivet ito, kakainin niya agad bago pa ako makapagsalita. Pagkatapos ay bumalik ako sa sala at agad na kumapit si Rivet sa akin. Tatay, nagugutom na ako. Hindi pa ako busog sa loob ng ilang araw. Ha? Kumakain ka ng napakaraming pagkain sa bawat pagkain at sinasabi mong hindi ka pa busog. Sinabihan ako ni Jade na huwag nang magsalita, sabi niya masipag na si Dad at hindi na natin kailangang magdagdag pa sa stress. Tumingin ako sa mapagpanggap na mukha ni Rivet saka tumingin kay Jade na tahimik na nakaupo sa aking balikat. Jade, gutom ka rin ba? Hindi, busog na ako talaga. Binibigyan niya ng kumpiyansang haplos ang maliit niyang tiyan. Jade, mabait kang bata, pero hindi mo kailangang magloko sa akin. Talagang mabuting bata si Jade. Napakabuti niya na ang pangit niya ay magsinungaling. Nakikita ko siya ng malinaw. Naisip ko, bahagyang naluha si Jade at bulong niya, Papa, pasensya na, hindi ko dapat nagsinungaling. Ang totoo, nagugutom talaga si Jade. Ayaw lang niyang aminin. Hindi na kasi kulang ang pagkain, pagkatapos kumain ay busog na siya, pero bumabalik agad ang gutom. Hindi niya kayang maghintay hanggang sa makabalik ako na may bagong pagkain. Naiintindihan ko na ngayon. Sila dalawa lang ang mabilis kumain ng pagkain ng sobra-sobra. Sandali, may isang bagay na pumasok sa isip ko. Noong pumasok ako sa tindahan noong isang beses, kumain si Rivet ng dalawang grupo ng lamok at hindi na nagsalita tungkol sa gutom buong magdamag. Hindi pa nangyayari yon dati. Nagtataka ako tungkol dito. Yung mga lamok na iyon ay para bang pumuno sa kanya sa paraang hindi magagawa ng karaniwang pagkain, pero yung mga elite beast lang ang ganito. Paminsan-minsan ay may mga ordinaryong lamok na pumapasok, kinakain din ni Rivet yon pero hindi pa siya nagsabi na masarap ang lasa nila. Pero malinaw kong naaalala na sinabi niya, higit sa isang beses, na nakakainam ang lasa ng mga elite beast kaya siguradong may espesyal na katangian ang mga ito. May something pa sa karne lang. Ang naisip na yun ay nagtutulak sa akin na kunin ang aking telepono. Kinokolekta ko ang lahat ng makikita ko tungkol sa mga elite beasts. Hindi alam ang pinagmulan, nag-iiba-iba ng husto ang anyo at napakalakas. May core sa loob ng kanilang katawan na maaaring gamitin ng mga nagising na mandirigma upang paunlarin ang kanilang lakas. Ang kanilang laman ay nakamamatay na nakalalason, hindi angkop kainin. Kung ang isang ordinaryong tao ang kumain nito, makikita nilang dumudugo mula sa bawat butas ng kanilang ulo sa loob ng isang minuto. Mapanganib, walang eksepsyon. Kahit ang nagising ay
baka kaya pang maghintay ng kaunti, ngunit walang lunas, pareho pa rin ang resulta. Kaya tama ako, ang karne ng elite na hayop ay lason. Pero kinain ni Rivet, lumabas na ayos lang, tinawag na masarap at nakabusog ng ilang oras. Hayaan mong ako muna ang magluto ng hapunan. Aayusin ko ang problema sa gutom. Bahala na ako dyan. May rough na plano nang nabubuo sa isip ko. Magkakaroon ng kaunting oras para maayos ang mga detalye. Hindi pwedeng tumagal ng walang katapusan sa pagkain ng instant noodles kaya nagsimula na akong mag-ipon ng bigas at pinatuyong pansit. Ngayon gabi, mag-ice steam ako ng isang buong kawali ng kanin at magluluto ng 2 malalaking ulam. Kumain kaming 3 ng masaya at sandali lang, pakiramdam ko ay tama ang lahat pero hindi ito nagtatagal. Sandali lang, parehong nagugutom ulit si Rivet at Jade, parang hindi nangyari ang pagkain. Sa ngayon ay busog na ako, bumagsak ako sa sofa at nagpapatuloy sa pag-aaral gamit ang telepono ko. Alam ko noon na nakalason ng karne ng mga elite na hayop, pero hindi ko naisip kung ano ang nangyayari sa mga bangkay pagkatapos nilang mamatay ng mga mangangaso ng hayop. Hindi ko kailanman pinapansin ang bahaging yon. Pero kung kayang kainin ni Rivet ang Elite Beast mosquitoes, dapat kaya rin niyang kumain ng ibang Elite Beast meat. Kukunin ko ang ilang karne ng Elite Beast at susubukan ang teoryang iyon. Tungkol kay Jade, kailangan kong maging mas maingat bago subukan ng anumang bagay sa kanya. Nagpapahinga ako ng isang araw at sinusuri kung ano talaga ang nangyayari sa mga bangkay ng hayop pagkatapos ang isang patay. Para sa mga makapangyarihang elite na hayop na may dalang core, sino man ang nakapatay ay maaaring angkinin nito at ang katawan ay dinadala sa pinakamalapit na sangay ng guild ng mga mangangaso ng hayop para sa pananaliksik. Ang mga mahihinang hayop na walang core ay hindi gaanong halaga sa guild, binibigay sila sa mga lokal na manggagawa para asikasuhin. Laging may mga bagong uri na lumalabas, mga nilalang na ni minsan ay hindi pa nakita, at wala pang alam ang mga tao kung paano sila kumilos. May ilang hayop, kahit patay na, ay may mga likido sa katawan na kayang sunugin ang halos anumang bagay, ang iba ay sumasabog kapag namatay, at ang ilan sa mga mas malaki ay may mga parasitiko sa loob ng kanilang katawan. Mga parasitang walang sino man sa karaniwang tao ang may pag-asa na mapaglabanan. Kaya't napakadelikado maging isang manghuhuli. Maganda ang sahod pero karamihan ay ayaw hawakan ng trabaho. Kayang gawin ito ng mga nagising pero hindi nila hahayaang bumaba ang kanilang sarili rito. Normal na tao ay nakikita ang sahod at ang panganib, kaya iniisip nilang iwanan ito na siyang perpektong trabaho para sa akin. Siyempre, umaasa akong kaya ni Rivet at Jade kumain ng Elite Beast Meat at mapuno sila nito. Pinipili kong hanapin muna ang isang piraso ng Elite Beast Meat at subukan ito. Kung gagana, mag-apply ako bilang scavenger. Naisip ko pa rin ito nang makatulog na, pero gisingin mo ako, may laban. Nasa gitna ako ng magandang tulog nang biglang gisingin ako ni Jade. Anong nangyayari? Dad, nakikipaglaban si Rivet sa isang uri ng halimaw. Bago pa man matapos si Jade, isang matalim na boses ang pumutol sa kwarto. Ikaw ang halimaw, ang boses na iyon ang nagpabalik sa akin sa pagkakatayo. Isang kakaibang boses, nasa loob ng apartment ko. Ang una kong naisip ay, salarin na hayop. Ako'y bumaba mula sa kama at nagtago sa likod ng sofa. Nakatayo si Rivet sa gitna ng sala, ang dila niya ay mabilis na lumalabas sa mga sipa. Sobrang bilis na halos hindi na makikita. Nakaharap sa kanya ang isang maliit na figura na mabilis na tumatakbo at umiikot sa paligid ng kwarto. Nakatitig silang dalawa, nakipag-stand off. Napapikit ako, ganap na nalilito. Kailan pa nakarating dito sa apartment ko ang isang ganito kabiles, salamat na lang kay Rivet at Jade. Kung wala sila, matagal na sana akong natapos nang hindi ko alam kung bakit. Dad, bigla na lang lumitaw itong halimaw na ito mula sa wala. Huwag kang matakot, aakuin ko na ito. Hindi ko maiwasang humanga. Hinuhuni niya ng mabilis ng buong lakas at nakakabuo pa rin ng buong pangungusap. Dad, ang bagay na ito ay nakakatakot. Kakalabas ko lang mula sa itlog at agad niya akong inatake. Yung maikling matalim na boses na yon ay hindi ko pa naririnig dati, pero nang sabihin niya ang dad, lahat ng bagay ay nagkakasundo. May buhay na itlog sa kwarto ko, kaya itong munting kalikutan na tumatakbo sa apartment na tumatawag sa akin na dad, siguro ito ang kakalabas lang mula dito. Hoy, kayong dalawa, tumigil na kayo, tigilan na ang away. Sa kanilang mga mata, pareho silang napipigil sa sandaling ako'y sumigaw. Ngayon, kitang-kita ko na siya, halos kalahating metro ang taas, may mga braso at binti, may mga kalat na balahibo sa katawan, at walang dad ang ulo ng manok. Nakukubli siya sa ibabaw ng cabinet at sa kanyang likod, isang maliit na pares ng pakpak. Ibinuka niya ito, nagtulak gamit ang parehong mga paa, at dumiretso sa harap ko sa isang iglap. Tatay, sinaktan niya ako. Ang sama-sama niya. Gumawa ka ng kahit ano. Dad, ang pangit na yan ay dapat may problema. Ang tinatawag na halimaw na si Rivet bumubuka ng bibig para sumagot pero sa kakaibang paraan hindi makapagsalita. Tumigil ka. Umiikot ang ulo ko sa ingay. Isang sigaw lang ang kaya kong ibigay. Huminto siya ng kalahating segundo. Dad, bakit ang sama-sama mo? Paano mo ako mapapalo? Anak kita. Bigla akong nagsisi. Hindi ko akalain na ganito kalakas ang ingay ng mga manok. Itinuturo ko si Rivet at ipinaliwanag, yun ang iyong kuya. Ang pangalan niya ay Rivet. Nilaban ka niya dahil hindi niya alam kung sino ka. Tumingin ng bahagya ang munting batang manok at sinuri si Rivet sandali. Pagkatapos ay bumaling siya pabalik sa akin at tumango. Sige, gagawin ko ang anumang sabihin ni Papa. Tunay akong naantig. Kakaiba sila, pero tinitingala nila ako at iyon ang pinakamahalaga. Rivet, siya ang iyong nakababatang kapatid na babae. Ang pangalan niya ay Goldie. Magkakasama tayo.
Mula ngayon, magtrito kayo ng mabuti sa isa't isa. Walang away. Naiintindihan. Gets ko na, Dad. Ayokong makipag-away pa rin. Ang away ay nagpapagutom sa akin. Tatay, nagugutom na naman ako. Wala na akong masabi. Palagi, sa isang paraan o sa iba, nauuwi pa rin sa pagkain ng usapan kapag tungkol sa batang ito. Sige, magluluto na ako. Tanggapin mo na ito bilang isang salubong na hapunan para sa pinakabagong kasapi ng pamilya na ito. Bago ako pumunta sa kusina, niyayakap ko si Goldie para masilip ng mas malapitan. Gusto kong makita kung anong meron ako. Ang kanyang mga balahibo ay magaspang at hindi pantay-pantay ang pagkakalat, ngunit malambot sa haplos. Sa palagay ko kapag siya ay lumaki na, matatakpan ng mga balahibo na iyon ang buong katawan niya. Maaaring maging matigas pa ito at parang armor. Matibay na sapat upang depensahan laban sa mga atake. Ganito ang takbo sa mga nobelang pantasya kahit papaano. Halos lagi nang nakakamit ng mga hayop na parang ibon ng kakayahang iyon. Nakita ko na kung gaano siya kabilis kumilos sa maikling burst. Ang hindi ko pa alam ay kung kasing ganda rin ba ng ganoon ang kanyang bilis sa tuwid na linya. At sana, umaasa ako na kapag ganap na siyang umunlad, makakalipad na talaga siya. Isipin mo, ako'y nakaupo na nakasimpe ang mga paa sa likod niya, lumilipad sa langit ng walang alalahanin, sobrang nakakabilib lang ang mag-isip tungkol dito. Tinitingnan ko ang kanyang mga kamay at paa, ang mga palad at talampakan ay medyo mukhang tao. Pero ang mga daliri niya ay mahaba at matalim na parang mga pako na may mga kuko na kumikislap na may madilim na makintab na kinang. Isang saksak mula sa mga iyon at tatama siya ng diretso. Ang mga paa niya ay halos katulad ng sa manok, walang nakakapagtaka dyan. Apat na daliri na kasing talas ng kanyang mga daliri, kaya sa mga kuko sa kanyang mga paa at matulis na mga daliri sa parehong kamay, seryosong banta siya sa malapitan. Pero naiisip ko tuloy kung bakit lahat ng mga anak ko ay nagkaroon ng ganoong kakaibang mga ulo. Mahihirap palampasin ang ulo ng palaka ni Ribat at ang ulo ng manok ni Goldie. Si Jade lang ang mukhang medyo tao. Ayos lang. Isa pa rin itong sandata. Tanggap ko na. Nakatanggap na ako ng kapayapaan tungkol dito. Hindi mo maaaring makuha ang lahat. Basta't binibigyan nila ako ng pagkakataong lumaban, hindi na mahalaga ang iba. Sa isang karagdagang bibig na kakain, halos kasya na ang isang buong kawali ng kanin. Kailangan kong magpakulo pa ng dagdag na pansit para hindi matulog ng gutom ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, nauupo ako at nagsisimula ng bigyan sila ng pangunahing paliwanag kung paano gumagana ang mundong ito. Ang pangunahing mensahe, hindi sila mukhang karaniwang tao at sa kahit anong pagkakataon hindi nila pwedeng ipakita sa labas ang sinuman. Sinabi ko ito ng 3 beses para siguraduhing tatanggapin nila. 2 oras na, nagdeklara si Ribat na gutom na siya. At ngayon ay nandyan si Goldie na malinaw na may parehong ugali at mas walang kontrol sa sarili. Muli na namang gagawa ng pagkain. Ang plano ko noon ay mag-anak pa bago mag-apply sa trabahong scavenger pero malinaw na hindi na mangyayari yon. Kaya ako naman sa pera, basta hindi ako magluluto ng bonggang pagkain sa bawat pagkain, pwedeng tumagal ang ipon ko ng mga 6 na buwan. Ang oras ang tunay na problema. Mas mabilis maubos ang pagkain ng 3 batang ito kaysa sa kinikita ko, kaya pagkatapos ng ikalawang hapunan, pinagsama-sama ko silang 3 at malinaw na ipinaliwanag. Manatili kayo sa bahay, kayong 3. Huwag magbubukas ng pinto sa kahit sino at huwag lalabas. May pupuntahan ako. Huwag mag-alala, Papa, bantayan ko silang 2. Nangangakong si Jade habang pinapalo ang dibdib ng may buong kumpiyansa. Si Ribat ang pinaka-responsable sa 3. Madali siyang hawakan, basta pagkain ang inaalala. Samantala, si Goldie ay walang tigil ang pag-chant mula nang dumating siya. Hindi rin siya makaupo ng maayos. Umiikot na siya sa apartment ng ilang beses na, hindi lang naglalakad, tinuturo-turo ito, kinakamot iyon. Nagsisimula na akong maniwala na ang kanilang mga personalidad ay nabubuo mula sa kung ano ang kanilang pinagmulan. Palaka, slug, manok. Maraming na ang naipaliwanag niyan. Kaya mas lalo kong gustong mag-hatch ng isang bagay mula sa isang aso. Ang mga aso ay tapat hanggang sa buto. Sila ay kalmado, tahimik, at kaya nilang bantayan ang lugar. Sa kasamaang palad, wala akong oras maghanap ng buntis na ligaw na hayop ngayon. Diretso akong pumunta sa sangay ng Beast Hunters Guild Iron Gate para mag-apply bilang scavenger. Ipinaliliwanag ko kung bakit ako nandito. At sa nakabukas ang mata na titig ng receptionist, pinupunan ko ang application form. Talagang nais mong pag-isipan ito ng mabuti. Ang trabahong scavenger ay sobrang delikado. Tapos na ang desisyon ko. Walang pag-aalinlangan, sigurado ako. Salamat sa tulong mo. Sige, isusumite ko na ito para sa'yo. Kung maaprobahan ka, tatawagan ka namin. Tinitingnan ako ng receptionist habang nilalakad ko palayo at tahimik na humihinga. Isa na namang naghahanap buhay ng walang pakialam sa sariling buhay. Medyo nakaka-cute din. Sayang naman. Pag-uwi ko, nakalubog na sa gabi. Dalang-dala ang mga grocery, diretso na ako sa kusina nang hindi tinatanong. Akala ko aabutin ng ilang araw bago makatanggap ng sagot pero tinawagan ako ng guild ng Beast Hunters bago pa man matapos ang hapunan. Naaprubahan na ang aking aplikasyon. Ang kailangan ko na lang gawin ay mag-report sa scavenger base sa pinakamaagang pagkakataon. Huling-huli na ngayong gabi, pupunta na lang ako bukas ng umaga. Pagkatapos kumain, babalik ako sa pagtuturo sa 3. Konting lahat ng bagay. Karamihan nito ay tungkol sa mga elite na hayop. Dahil sa mga darating, kailangan nilang malaman.
Nagtutuloy-tuloy ako sa pagluluto ng 2 beses pa sa gitna ng gabi. Halos hindi ako makatulog. Bago pa man tumunog ang alarm ko, kinukuha na ako sa tulog. Ngayon hindi na si Ribbit, si Goldie na. Dad, gutom na ako. Ayos. Isa na namang maliit na tyrant na humihingi ng almusal. Kung hindi ako makakuha ng regular na supply ng Elite Beast Meat, mamamatay na ako sa sobrang inis. Pagkatapos ng almusal, ibibigay ko ang mga karaniwang tagubilin at muling lalabas. Plano ko sanang hanapin muna ang karne ng elite na hayop at subukan ito. Pero matapos ang mahabang paghahanap online, malinaw na hindi madali ang makakuha niyan. Mukhang kapag may lumabas na hayop, ang mga nagising ang unang rumesponde. Sumusunod ang mga scavenger pero nananatili sila sa ligtas na distansya. Kapag napabagsak na ng mga nagising ang hayop, agad na pumapasok ang mga scavenger at inaayos ang mga labi nito. Muling bumabalik ang problema noong unang panahon nang hindi maintindihan ng mga tao ang mga hayop. Iniisip ng ilan na kailangang maglaman ng kapaki-pakinabang na enerhiya ang karne at dinala ito sa bahay upang kainin. Lahat sila ay namatay upang mapigilan ang pagdami ng mga kamatayan. Inilabas ng guild ng mga tagahanap ng hayop ang isang patakaran, kailangang agad na linisin ang mga bangkay ng hayop. Sumakay ako sa aking electric cargo bike at naglakbay papunta sa gilid ng lungsod. Kalahating oras ang lumipas, dumating na ako sa alamat na base ng mga scavenger. Nakatayo ito malapit sa ilog, napapalibutan ng mga pook na walang laman at kagubatan para sa kontrol sa baha, na may isang hanay ng mga gusali na nakatayo mag-isa sa gitna nito. Kaya ito ang base ng mga scavenger. Nakakadismaya, kahit para sa akin. Nilalakad ko sa harap ng pintuan, binubuo ang loob ko at kumatok sa mabigat na pintong bakal. Hello, may tao dyan. Woof woof woof. Ang tanging sagot na makukuha ko ay pag-ungol. Hello, may nandyan po, nandito ako para mag-ulat. Tataas ang boses ko. Mas maraming aso ang kamakahol. Hindi ako natatakot. May matibay na bakal na pinto sa pagitan namin at kung ano man ang nasa kabilang side. Lumipas ang 1 minuto o 2 at isang maingay, matandang boses ang tumawag. Sa swerte, tumigil ang pag-angal ng aso sa sandaling magsalita ang matanda. May kalampag na tunog at bumukas ang bakal na pinto mula sa loob. Isang matangkad na tao ang lumabas, isang matandang lalaki na may buong ulo ng pilak puting buhok. Maliban kung nagkamali ako ng narinig, sinabi mong magre-report ka dito, tumango ako, pagkatapos ay itinaas ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang kumpirmasyon mula sa guild. Tama, nagsusumite ako ng ulat kaya talagang may mga taong may handgereng mamatay. Pasok na. Iniangat niya ang mga kamay sa likod at nagtuturo ng daan papasok. Sumusunod ako. Pagpasok sa gate, nagbubukas ang bakura na mas malaki kaysa inaasahan ko. Maraming sasakyan ang nakapark sa gitna at bawat piraso ng lupa ay puno ng gulay at prutas. Inihahatid niya ako sa isang maliit na gazebo na may mesa at upuan, may teapot na nakaupo sa mesa. Umupo siya sa kanyang upuan at tinuro ang upuan sa kabila niya. Bata ka pa. Bakit mo sasayangin ang buhay mo ng ganito? Talagang hindi ko maintindihan. Gaano kalala ang maaaring maging panganib ng pagiging scavenger? Bakit parang lahat ng nakarinig tungkol sa pinili kong karera ay tinitingnan ako na parang nakasulat na ang aking huling habilin, hindi ko sinasayang ang kahit ano. Kailangan ko lang ang pera. Tama, isa pa na naghahanap ng pera nang hindi iniintindi ang kanyang buhay. Umiinom siya ng tsaa at kumikindat sa bakuran. Alam mo kung ilang tao ang dati nang nagtatrabaho dito, sa Rurok? Tumingin ako sa aking ulo. Noong kasagsagan, puno ang lugar mula dingding hanggang dingding. Sobrang dami ng tao na nauubusan na ng kwarto at kailangang matulog sa mga tolda. At ngayon ako na lang. Anong nangyari sa iba? Umalis na ba sila? Umalis. Kung ang kamatayan ay itinuturing na pag-alis, then oo, lahat sila ay umalis. Patay. Patay na silang lahat, sumusunog ang tsaa sa dila ko. Halos maputol ko na sana ang salita. Lahat ba sila? Ngumingiti siya. Talagang hindi pwedeng pagkatiwalaan ang mga listahan ng trabaho. May panganib na kasangkot. Hindi ito basta-basta panganib. Ito ay isang sentensya ng kamatayan na walang paraan palabas. Pero kung silang lahat ay namatay, paano ikaw? Paano ako buhay pa rin? Tama. Hinahap niya at hinahaplos ang malaking dilaw na aso na nakahiga sa tabi niya. Swerte ko. Honestly, hindi ko alam. Minsan sinabi sa akin na meron akong likas na resistensya sa lason. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang maikling kasaysayan kung paano nagsimula ang mga scavenger. Noong una, walang mga scavenger. Nang unang nagsimulang lumitaw ang mga hayop sa mundong ito, ang mga awtoridad ang nag-aasikaso sa mga bangkay matapos silang pabagsakin ng mga bangungot. Nang maitatag ang guild ng mga tagahanap ng hayop, lahat ng pananaliksik tungkol sa mga hayop ay nasasakupan nila. Matapos ang mga taon ng pag-aaral, nakumpirma ng guild na ang mga bangkay ng hayop ay naglalaman ng isang uri ng espesyal na enerhiya, ngunit hindi ito magagamit ng tao dahil ang laman ay naglalaman ng isang hindi kilalang sangkap na hindi pa matukoy ng sinuman. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano talaga ito. Ang alam lang ay walang panganib ito sa mga hayop pero nakamamatay sa tao. Gayunpaman, ang mga makapangyarihang elite na hayop ay karaniwang may dalang iba pang bagay, isang core. Karamihan sa lakas ng hayop ay nagmumula sa core na ito. Maaaring lunukin ito ng direkta, nagdadala ng napakalaking biglaang pag-angat ng purong konsentradong lakas, ngunit kung ang tao ay hindi sapat ang lakas upang hawakan ito, hindi nito kakayanin ng katawan at ito ay maghihiwalay-hiwalay.
Mas ligtas na paraan ang dalhin ito sa iyong katawan at unti-unting tanggapin ang enerhiya, mas mabagal ngunit tuloy-tuloy, at mas kaunting posibilidad na ikamatay. Matapos ang pagtuklas na iyon, mas pinahalagahan na ng guild ang mga core. Ang mga bangkay mismo ay naging mas kaunti na ang halaga. Tanging ang mga labi ng pinakamalakas na hayop ang nananatiling karapat dapat dalhin sa punong himpilan ng guild para sa pag-aaral. Lahat ng iba ay nawasak agad, at dito pumapasok ang mga scavenger. Simple lang ang trabaho, kolektahin ang mga bangkay ng hayop, dalhin sa isang liblib na lugar at sunugin. Para kang isang tagalinis sa lamay, talaga, na may limitadong mga nagigising, lahat ay kailangang makipaglaban sa mga hayop. Ang paglilinis ay ipinapasa sa mga ordinaryong tao. Sa una, hindi naman malaking kita, pero habang dumarami ang mga scavenger na namamatay sa trabaho, palagi nilang tinaasan ang sahod at binibigyan ng mas malaking kabayaran ng mga pamilya. Ngunit patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga namamatay hanggang sa wala nang gustong kunin ang trabaho. Anak, hindi mo talaga alam kung gaano ito kadelikado, o nagmamadali ka lang na kumita ng walang pakialam sa buhay mo. Nakikita kong mabuti ang hangarin niya. Sinusubukan niyang kumbinsihin akong huwag gawin ito. Alam ko ang mga panganib. Gusto ko pa rin gawin ito. At nakatayo ka pa rin, hindi ba? Umuupo siya ng walang pagmamadali at ibinalik ang tanong sa akin. Alam mo ba kung gaano na ako katanda? Maingat ko siyang pinag-aralan ng maigi sa kauna-unahang pagkakataon. Puti na ang buhok niya, malalim ang mga linya sa mukha, at kung hindi ako nagkakamali, medyo nakayuko siya ng maglakad. Sasabi ko, malamang lampas ka na. 6 na po, sabi ko sa kanya. Kahit na sa isip ko ay mas malapit na sa 70, pero ang taktika ay isang kasanayan sa buhay. Hindi mo basta sinasabi ang iniisip mo. Nagbitiw siya ng maikling tawa. Ako ay 45. Biglang sumuka si Finn ng kanyang tiya. Hindi mo inaasahan, di ba? Nung una kong kunin ang trabahong ito, hindi ako kahalintulad nito. Noon, ako ay isang metro 75, 85 kilo, matipuno na parang sundalo, 5 taon bilang isang manghuhukay. At makikita mo kung ano na lang ang natira. Gusto mo pa rin ng trabaho, hindi ako nagsasalita. Sa halip, nagtatanong ako ng iba. Kung ganito kadelikado, bakit mo pa rin ginagawa? Akala mo ba gusto ko ang trabahong ito? Wala akong nagawang pagpipilian. Habang nagpapatuloy ang usapan, nalaman ko ang kanyang pangalan, Rex, at ang kwento sa likod niya. Si Rex ay isang sundalo. Naging leader siya ng pluton. Bago dumating ang hayop, sapat na ang buhay. Matagal nang walang nakakita ng totoong laban. Nang unang dumating ang mga hayop, ang mga nagising ay magulo. Nagkakahiwa-hiwalay at walang leader. Marami sa kanila ang aktibong mapanganib sa mga tao sa paligid nila. Noon, nasa mga sundalo ang responsibilidad na harapin ang mga hayop at ang mga nagkakalat na nagising. Matapos ang sunod-sunod na mabagsik na laban, ang buong plata ni Rex ay naiwan sa kanya na lang. Upang alagaan ang mga pamilya ng kanyang mga naiwang kasamahan, umalis si Rex sa militar. Bawat sentimo mula sa kanyang bayad sa pag-alis ay napunta sa mga pamilya niyon. Pagkatapos ay pinagod niya ang sarili niya araw-araw. Ngunit isang plato na May 30th hanggang 40 na tao, bawat isa ay may sariling pamilya. Ang kinita niya ay isang patak lang sa dagat, kaya naging manghuhukay si Rex. Mabilis kumita, iyon ang dahilan. Hindi ba't nakakatanggap ng kompensasyon ng mga pamilya ng mga pumanaw na sundalo? Oo, kaya hindi ako sumusunod. Kung may nakahandang pensayo na, bakit niya kailangang magporsige ng ganito, mukhang naiintindihan ni Rex ang aking ekspresyon. Ang totoo, hindi ko matanggap. Ang panunood sa mga kapatid ko na unti-unting bumabaon sa harap ko, hindi ito maiintindihan ng karamihan. Kung hindi ko sana ipinaglaban ang kinabukasan ng kanilang mga pamilya, marahil ay tinapos ko na ang sarili ko. Hindi ko ito ganap na naiintindihan, pero nirerespeto ko ito. Hindi ko alam ng husto kung ano ang dala ng mga sundalo pauwi, pero nakarinig na ako ng sapat upang malaman na totoo ito. Kumusta naman ang sarili mong pamilya? Nawala na. Matagal nang nawala. Kinuha sila ng mga hayop. Sinasabi ni Rex ito nang walang bakas ng emosyon, para siyang nagbabasa ng kwento ng iba mula sa isang pahina. Kaya ko rin ginagawa ito. Isipin mo ay paghihiganti. Ibinabalik ni Rex ang usapin sa akin. At ikaw, bakit ka nandito? Sabi ko lang, naisip ko lang. Matagal na akong nag-iisa simula pagkabata. Sige, kaya't sa iyo na ang trabaho. Tumanggap ang sangay ng Iron Gate ng 300,000 bawat buwan. Kumuha ka ng 80,000. Sa akin na ang natira. Maraming kwarto dito. Pumili ka o kunin ng hiwalay na unit sa tabi kung gusto mo ng sariling espasyo. Itinatapon ni Rex sa akin ng susi, tumayo, at bumalik sa loob.